Kolektor ng Cash Express pumunta sa bahay ng nagkautang at magsesettle daw sila sa barangay at mayroong dalang demand letter. So ano yung mai-advise ko sa inyo kung sakasakaling magkaroon kayo ng ganitong klase ng senaryo na hindi kayo nakapagbayad at na ayan nga, nabigyan kayo ng demand letter, makapagsettle daw sa barangay. Pero bago ang lahat ay maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online learning apps ay pakihit lang po yung notification bell dyan. Okay? At disclaimer, hindi po ako nang hihikayat o promoter na mag-utang kayo dito sa mga OLA. Paalaala lang, maging maingat kayo bago kayo mangutang dyan. At hindi po ako sponsor, hindi po ako OLA agent. Ako po nagre-review, sinisilip ko rin po yung mga online loan apps para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience at kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung kanilang proseso ng paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations o heads up sa kanilang mga operations. Okay, simulan natin yung post na ito kasi galing sa isang Facebook group. Ito yung sabi sa post, pumunta dito yung kolektor. Magsesettle daw sila sa barangay. Ano po gagawin ko? Sa ngayon wala po akong may pambabayad, binigyan ako na hanggang December 15. Tulong po. Ito yung demand letter ng Cash Express, no? Ang nakasaad dito is, yung utang yata is nasa 10,000 lang. Ayan, no? Takpan natin yung code, yung kanyang reference number. Ayan, no? 10,000. Siguro yung kanyang principal amount. Sabi rito, magandang araw. Kami po ay sumusulat bilang paalaala hinggil sa inyong obligasyong pinansyal sa Cash Express Philippines Financing. Batay sa aming talaan, kayo po ay hindi pa nababayarang balanse na nagmula sa inyong loan agreement at promissory note na inyong nilagdaan. Meron ba? May Cash Express ako lang kung nilalagdaan na. Medyo questionable lang. Okay? Baka meron silang electronic signature, pero ako lang kung nasubukan ganun. Ulitin ko ha. Sa kasalukuyan, ang kabuuang halaga ng inyong pagkakautang ay 26,880 kabilang na ang mga kaungkulang interes at penalties. Bunsod ng pagkakaantala sa pagbabayad, ang nasabing halaga ay nararapat bayaran sa loob ng 5 araw mula sa pagkatanggap ng liham na ito. Ayan, ang laki. Yung 10,000 naging 26,880. Kung hindi nyo maisa sa katuparan ang buong pagbabayad sa itinakdang palugid, kami po ay walang ibang opsyon kundi i-endorse ang inyong account sa Metropolitan Trial Court, National Capital Judicial Region, Taguig Branch para sa formal na pag-aksyon sa hindi pagtupad sa inyong obligasyon ayon sa kontrata. Okay? Akit do sa ito. Ang hakbang na ito ay maaari magsiresulta sa mga sumusunod. Pagsasampan ng kasong sibil para sa koleksyon ng natitirang balanse, pagkakaroon ng karagdagang gastos, kabilang ang legal fees, court filing fees at iba pang bayarin. Posibilidad ng garnishment ng inyong sahod o bank account, negatibong epekto sa inyong credit record na maaaring makaapekto sa inyong mga susunod na aplikasyon para sa pautang o iba pang pinansyal na serbisyo. Okay? Wala naman nakalagay na pakasuhan dyan ng Article 315. Okay? Maayos naman. Wala akong nakikitang pananakot na makukulong. Walang pananakot na kakasuhan ng BP 222 kasi check, bouncing check law yun. Wala naman nakalagay na Article 315 to 318 na estapa o swindling. So, malinaw naman na demand letter talaga siya. Okay? Pero, dahil nga, yung 10,000 umabot ng 26,880 parang napakalaki. At hindi ako, wala akong masyadong ideya kung gano'n nakatagal yung utang na ito. So, simulan natin sa 10,000. So, ang sabi naman sa batas, sa SEC memorandum, no? Sa SEC na yung ceiling of interest rate nila ay kailangan 10,000, mismo 10,000 pababa is 15% lamang per month. At kapag hindi bababa ng 4 na buwan ay 5% per month yung madadagdag. Okay, malinaw. Pero ito umabot ng 26,880. So, ano masasabi ko sa demand letter na ito? Okay lang naman yung demand letter. Hindi naman kayo makukulong. Walang makukulong dyan. Pero, yung sinabi dito na sinabi magsesettle daw sila sa barangay, yun muna unahin natin. Magsesettle sa barangay. Unang-una, papaalala ko sa inyo ha, kung hindi nyo po yan ka-munisipyo o ka-barangay, at ito ay isang korporasyon o isang lending company,
ay may kakayahan naman po magdumiretso ito sa small claims, yun nga sa Metropolitan Trial Court, pwede silang dumiretso na ron. At hindi na kailangan pang dumaan sa barangay. It's up to you kung sakasakali maranasan nyo na hinahamon kayo sa barangay. Sa inyo na yan kung haharapin nyo sila sa barangay, kung gusto nyo gawing witness lamang para magbayad kayo ng utang. Ngayon, ang problema kasi is masyadong malaki. Diba? Yung 10,000 naging 26,880. Hindi naman kayang ibigay ng buong buo yan. Kahit naman ako, kahit saan kamay ko ng Diyos ko kukunin yun sa ilang araw lang na 5 araw lang, kailangan mabayaran ko ng buo. Parang, hindi mo mababayaran yan, no? Kasi sabi mo, meron kang malaking minimum nga lang nga tayo ngayon eh. Pero hindi ko rin sure kung may pera siyang ganun kalaki para ibayad ng one-time payment. Kapag nangyari, itong pagpapabarangay. Pero, tandaan nyo, kung barangay nyo yan, may karapatan kayong tumanggi sa kanila at bahala itong si lending company, si Cash Express na mag-file ng kaso. So, ano ba yung sasabihin ko sa inyo ito? By the experience sa mga sinabi sa amin ng mga abogado do sa PNP sa mga paulit-ulit namin pagmamas filing, mas okay na maisampa sa korte yung mga ganitong klase ng mga demand letter at pagsasampa sa inyo ng reklamo. Mas okay yan. Mas pag-uusapan sa korte para mas magkaroon ng tamang desisyon o hatol kung nararapat nga ba yung ganong kalaking interest na ibabayad ninyo. Okay? Ulitin ko, hindi po ako attorney ha. Ako po, pinagbasihan ko lang po yung sa mga payo at mga advice na ibinigay sa amin ng mga attorney na nakausap namin sa mga government agencies na pinupuntahan namin kapag po kami nagmamass filing. So, yun po yung ideya ko about doon sa mga ganyang klase ng problema. Demand letter, kakasuhan, small claims, okay po yun. Mas maganda po yun para mas maintindihan natin kung ano yun dapat na maging hatol dyan. Kasi, pagdating sa korte, tandaan ninyo, may tinatawag na exorbitant. Tandaan nyo ha, may exorbitant na tinatawag dyan na yung sobrang taas interest ay hindi excuse me, hindi yan pinapaboran ng korte sa kadalasan. Kasi nga, yung sobrang taas ng interest ay nagiging parang immoral daw o masyadong hindi maganda para sa isang individual na nagkautang na malaki yung babayaran niya. Pero, kung sakasakali makatanggap kayo nito at meron kayong kakilalang abogado, okay, may malapit kayong law firm dyan na kakilala ninyo or something, o kung sino man, ilapit nyo po yan para mas maganda yung ipapayo sa inyo. Pero, in my advice, in my opinion, dun sa aking mga experience is, mas okay yung umakyat na lang sa small claims court, yung ganito klase. Ngayon, yung mga sinasabi nila rito na pagkakaroon ng karagdagang gastos, is depende po yan kung papaboran po ng korte na madagdagan kung sila yung mananalo. Kung yung lending app o yung only loan na pang mananalo. Ulitin ko, hindi ko sinisiraan si Cash Express pinuso lang po ito. Ito ay nabasa ko lang po sa isang post sa Facebook page kasi hindi rin niya alam yung gagawin. Pinapayuhan lang po kung ano pwede at magandang gawin kung sakasakali makaharap sa ganitong klase ng sitwasyon. Okay. Kung dadagdagan doon ng mga legal fees, court filing fees, yun kung manalo yung lending company. Pwede yun, siguro sa tingin ko, kung sakasakaling magiging hatol if para doon sa lending company. Pero, I doubt, I'm not sure, no? Hindi ako sure dyan. Yung posibilidad na mag-garnish yung inyong bank account, yung sahod, kung sakasakaling wala kayong pambabayad, no? Agad-agad na clear money, agad sa ibibigay, one-time payment, maaaring gamitin yung sahod ninyo. Nabawasan kada sahod, ganun, pwede yun. Pero, I doubt talaga doon sa 26,000, laki na no? Hindi ko rin sure kung ilang buwan na yan. Kaya masasabi ko lang is, magiging desisyon na yan ng korte. And then, negatibong epekto sa inyong credit record, which is, submitting entities po itong si Cash Express. Yun lang po yung nakakalungkot. Talaga magkakaroon ng epekto yan dyan sa ating credit record kapag hindi nabayaran ng hindi nabayaran. Pero once na babayaran mo naman po yan paunti-unti, kung sakasakaling maging hatol ni judge o ng korte is bayaran ng paunti-unti at yun yung settlement na pag-uusapan ninyo, yun ang masusunod. Ngayon, kung wala pang bayad, garnishment, yung kukunin yung gamit na kasing halaga ng utang ninyo. Ganun lang po yung sistema niyan. So, kung ganyan, huwag kayong mangamba, ayusin na lang, makapag-usap na maayos sa mga collector agent at hanggat maaari, huwag natin yung gagawa tayo ng maling hakbang para sa mga ganong klase ng mga home visitation ng mga online lending app collector. So, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing ako na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook,
TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.